Sa eksena na ito, ang focus ay lumipat kay Yeong-ho at sa kanyang bodyguard, na nagpapakita ng isang sulyap sa kanilang mga plano at sa intensyon ni Yeong-ho. Sinimulan ng bodyguard ni Yeong-ho ang usapan sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya na nakahanap na sila ng lugar kung saan maaari silang maghain ng kahilingan ayon sa nais ni Yeong-ho. Tumugon si Yeong-ho, ngunit hindi direktang sa balita ng bodyguard. Sa halip, nagmuni-muni siya tungkol sa mga aksyon ni Shin-jae, na ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya na si Shin-jae ay nanghimasok sa kanyang mga interes at patuloy na binabaliwala ang kanyang mga babala. At kinilala ng bodyguard ang mga saloobin ni Yeong-ho. Ipinapakita ng tugong ito ang pagsang-ayon ng bodyguard at kahandaang tumulong sa anumang planong balak ipatupad ni Yeong-ho laban kay Shin-jae. Samantala, malalim ang pagmumuni-muni ni Yeong-ho tungkol sa kanyang relasyon sa isang grupo o entidad na tinatawag na Ayorn. Ipinaabot niya ang kanyang pagkadismaya na bagamat inialok ng Ayorn ang tulong sa simula, ngayon ay bumabagal sila sa pagtugon ng hilingin niyang bilisan ang kanilang suporta. Naghinala si Yeong-ho na maaaring iniisip ng Ayorn na mapapahamak siya kung hindi sila tumulong, at determinado siyang patunayan na mali sila. Nakikita niya ang kanilang kasalukuyang tindig bilang kapakipakinabang, naniniwala siyang ito ay nagbibigay sa kanya ng kalayaan mula sa pagiging umaasa sa Ayorn. Napagpasyahan ni Yeong-ho na harapin si Shin-jae nang mag-isa, nagnanais na ipakita ang kanyang sariling lakas at independensya. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Yuijin na nakikipag-usap kay Tenyente. Binanggit ng Tenyente na dumalaw siya para makita si Yuijin bago siya bumalik sa kanyang eskwadron, na nagpapakita ng personal na koneksyon o pag-aalala para kay Yuijin. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa isang insidente na kinasasangkutan ng isa sa mga kasamahan ni Yuijin. Ipinapaalam ni Yuijin sa Tenyente na ang isang babaeng kasamahan ay bumalik na. Kinilala ito ng Tenyente na may simpleng tugon na nagpapahiwatig ng pag-unawa o pagtanggap. Binigyang diin ni Yuijin na huwag mag-alala ang Tenyente tungkol sa sitwasyon. Tinitiyak sa kanya na walang panganib na haharapin muli ng kasamahang ito si Direktor Shin-jae. Dagdag pa niya, sinabi ng kasamahan na hindi niya alam kung sino ang nag-utos sa kanya, na pinaniniwalaan ni Yuijin na totoo, dahil sa kanilang pagsasanay na sundin ang mga utos ng walang pagtatanong. Gayunpaman, ibinunyag ng Tenyente na hindi tungkol dito ang kanyang pagbisita, na pag-usapan na nila ito sa telepono. At nagulat si Yuijin sa pagbubunyag na ito. Ngumiti ang Tenyente, nilinaw na dumalaw siya para makita si Yuijin bago siya bumalik sa kanyang sariling tungkulin. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang intensyon na umalis na ngayong nakita na niya si Yuijin, at nagpaalala kay Yuijin sa kanyang dahilan ng kanyang pagbabalik sa kanyang pamilya, at kinumpirma naman ni Yuijin ang kanyang pagkaunawa dito. Bago umalis, nagbigay muli ng paalala ang Tenyente kay Yuijin, na mamuhay tulad ng nararapat sa kanyang edad. Ang komentong ito, kasama ang ngiti habang tinitingnan si Yuijin, ay nagmumungkahi ng isang halo ng pagmamahal at magaan na paalala para kay Yuijin na marahil ay mas tamasahin ang buhay o yakapin ang mga aspeto ng normal na buhay para sa isang tao sa kanyang edad. Pagkatapos, nagpaalam ang Tenyente at umalis, habang si Yuijin naman ay nanatiling tahimik, pinapanood siyang umaalis. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Shin-jae, na binanggit na bumalik na ang Tenyente sa kanyang eskwadron nung umagang iyon. At kinumpirma ito ni Yuijin, na nagsasabing saglit silang nagkita ng Tenyente kanina. At biglang nagmuni-muni si Shin-jae tungkol sa kamakailang pagbisita ng Tenyente, at sa kanyang dedikasyon sa panahon ng kanyang pagliban sa tungkulin. Ipinahayag ni Jae ang kaunting pagkagulat at pagkaunawa na maaga palang umalis ang Tenyente para makita si Yuijin. Binanggit niya na sinabi niyang ayos lang na umalis ito, ngunit pinili nitong manatili sa kanyang tabi sa buong oras ng kanyang pagliban sa tungkulin. Kinikilala ni Jae na hindi naman kinakailangan ng ganitong antas ng pag-aalala mula sa kanya, na nagpapahiwatig na nauunawaan niya ang bigat ng kanyang pagpapasya. Nag-isip si Jae tungkol sa posibleng pagkadismaya ng Tenyente sa pagkakaroon ng kailangang manatili sa kanyang tabi. At naroon at tahimik na nakikinig ang team leader ng bodyguard ng Team 2 habang nagmumuni-muni si Jae. At nagtatapos ang iniisip ni Jae sa pagsasabing dahil bihira lang magkaroon ng oras na libre ang Tenyente, dapat sana'y ginamit niya ito para asikasuhin ang kanyang personal na mga bagay. Samantala naalala naman ni Yuijin ang isang nakaraang pag-uusap kasama ang team leader ng Team 2. Direktang tinanong ng team leader si Yuijin tungkol sa isang partikular na desisyon na may kinalaman sa kaligtasan ni Direktor Shin-jae.
Binanggit niya na narinig niyang si Eugene ang nagmungkahi na panatilihing lihim na si Direktor Shin Jae ang target ng isang operasyon o banta dito at kinumpirma ni Eugene ito. At pinuri ng team leader ng Team 2 si Eugene sa kanyang desisyon at tinalakay nila ang mas malawak na konteksto ng mga banta sa seguridad na kinakaharap ng pamilya SW, kabilang si Shin Jae. Sinimulan ng team leader ang usapan na may ngiti at pagkilala sa magandang trabaho ni Eugene na kinikilala ang komplikado ng kanilang sitwasyon. Inilahad niya na habang karaniwan para sa mga may-ari ng malalaking kumpanya na harapin ang mga banta sa seguridad, ang pamilya SW ay partikular na pinahihirapan ng potensyal na pagkidnap at mga banta mula pa noong kabataan nila. Binigyang diin niya ang kamakailang pagkidnap kay Miss Yuna at Direktor Shin Jae na binanggit na hindi pa ito matagal na nangyari. Tinukoy ng team leader ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkidnap at tangkang pagpaslang. Ipinahayag niya ang pag-aalala kung paano ang pagkatuklas ng isang tangkang pagpaslang ay maaaring isang malaking gulat para kay Shin Jae na naiiba sa mga nakaraang banta at pagkidnap. Hinala niya na kahit hindi iwasan ni Jae ang kanyang mga tungkulin, maaaring maapektuhan ang kanyang mental na kalagayan sa pag-alam nito. Tahimik na nakikinig si Eugene habang ipinagpatuloy ng team leader ang pagsasalita. Binanggit ang kanilang swerte na natukoy ng Team 1 ang tangkang pagpaslang ng maaga na nakaiwas sa posibleng sakuna. Tinapos ng team leader sa pagsasabing may mga pagsisikap na malaman kung sino ang nasa likod ng tangka na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas mataas na pagbabantay at pag-iingat sa hinaharap. Samantala kasual na tinanong ni Jae si Eugene kung hindi ba dapat siya nasa eskwela sa araw na yon na ikinagulat ni Eugene. Mukhang abala o may iniisip si Eugene. Kaya hiniling niyang ulitin ni Jae ang tanong. Nang ulitin ni Jae ang kanyang pagtatanong tungkol sa pagdalo ni Eugene sa eskwela, nagulat si Eugene at medyo nahihiyang inamin na ayaw niyang pumunta sa eskwela. Tumugon si Jae na may bahagyang aliw, na sinasabing parang kanyang edad talaga si Eugene sa pagsasabing ayaw niyang pumunta sa eskwela, na nagpapahiwatig na ito ay bihirang sulyap sa kanyang mas tipikal na pag-uugali bilang isang teenager. Ang komentong ito ay tila nagdala ng sandaling katahimikan sa pagitan nila, kung saan ngumiti si Jae, marahil natutuwa sa mas pangkaraniwan at nakaka-relate na aspeto ni Eugene. Samantala, mukhang binaliwala ni Eugene ang komento ni Jae, marahil dahil sa bahagyang pagkahiya o pagkagulat sa atensyong ito sa kanyang personal na buhay. Lipat ang eksena kay 06 na tinitingnan ang isang tao sa kanyang telepono na lumalabas na si Direktor Jae. Ang imaheng ito ay nagdulot ng ngiti kay 06. Pagkatapos, inutusan ni 06 si 032 na kontakin si 001. Kinilala ni 032 ang kahilingan at agad na tinawagan ito. At kinontak na ni 032 si Eugene, binabati siya ng masayang tono at binanggit na mayroon silang regalo para sa kanya. Gayunpaman, ang tugon na natanggap nila ay hindi mula kay Eugene na nagdulot ng pagkagulat kay 032. Ang taong nasa kabilang dulo ng linya, hindi si Eugene, ay sarcastically nagtanong kung ang regalo ba ay walang halaga, tulad ng balita na sila ay buhay pa. At sa pagkagulat ni 032, nang makilala niya ang boses sa telepono bilang kay 005, isang revelasyon na ikinagulat din ni 06. Tinanong ni 032 kung bakit hawak ni 005 ang teleponong para kay Eugene, nagtatanong kung pinatay ba niya si 001. Sumagot si 05 ng may galit, inuutusan si 032 na tumahimik at ibigay ang telepono kay 06. Nagulat si 032 at agad na nanahimik sa tugong ito at sumunod sa utos. Sinabi kay 06 na gusto siyang makausap ni 005. Si 06 na nakangiti pa rin, nagtanong kung ano ang nangyari at kung nagkita na ba sina 005 at 001. Kinumpirma ni 05 na nakita na nga niya si Eugene, na may bahagyang biro na mukha siyang maayos para sa isang taong dapat ay patay na. Pagkatapos, inutusan ni 06 si 05 na makipagkita kay Eugene. Habang binibigay ni 06 ang tagubiling ito, tinitingnan niya ang kanyang mobile phone kung saan may larawan ni Jae. Samantala ikinagulat ni 05 ang kahilingang ito, ipinaliwanag ni 06 na dahil hawak ni 05 ang teleponong gagamitin nila para kontakin si Eugene, kinakailangan siyang makipagkita dito. Pabiro at may pagkilala si 05 na si 06 nga ang tunay na 006 na sinasabing walang ibang maaaring maging nakakainis na tulad niya. Ang pag-uusap na ito ay nasamahan ng ngiti mula sa kanilang dalawa. Lumipat ang eksena sa isang eskwelahan kung saan kasama ni Yuna ang kanyang mga kaibigan.
Binanggit ni Yuna si Eugene na narinig niyang nagpunta sa ibang bansa. Kinumpirma ito ni Dayon na nagpapaliwanag na sinabi ni Eugene na pumunta siya para makipagkita sa mga tao na kilala niya noon. Nagtatanong si Yuna tungkol sa tagal ng paglalakbay ni Eugene, kung saan inamin ni Dayon na hindi niya alam, ngunit nabanggit ni Eugene na magiging ilang araw ito. Ipinahayag ni Yuna ang kanyang pagkadismaya na hindi nila makikita si Eugene sa loob ng ilang panahon. Binanggit din niya na hindi sumasagot si Eugene sa kanyang telepono. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Eugene sa airport na nagpapakita ng pagbabago sa lokasyon at konteksto. Pagdating niya, nadatnan ni Eugene sina 032 at 06 na naghihintay sa kanya. Sa eksena na ito, sinimulan ni 06 sa pagsasabi na kamakailan ay natuklasan ni 032 ang ilang impormasyon tungkol sa SW. Dahil dito, nagsagawa si 06 ng sarili niyang investigasyon bilang pag-iingat. Sa kanilang pag-uusap, ipinakita ni 06 ang kanyang mobile phone na may larawan ni Jay, na nagpapahiwatig na siya ang sentro ng impormasyong natuklasan nila. Ibinunyag ni 06 ang isang nakakagulat na tuklas, may isang tao mula sa SW na naghahanap ng assassin. Ipinaliwanag niya na itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at tinanggap ang kahilingan ng pagpaslang bilang bahagi ng kanyang investigasyon. Ang target ng balak na pagpatay ay ang babae sa larawan, si Jay. At tinanong ni 06 si Eugene na kinikilala na si Eugene ay bodyguard ni Jay. Agad na nagtanong si Eugene kay 06 kung sino ang kliyente na nais ipapatay si Jay. Ipinakita ni 06 kay Eugene ang larawan ng isang babae na kanyang nakilala bilang bodyguard ni Yeong-ho. Sunod niyang ipinakita ang isa pang larawan na kay Yeong-ho na nagmumungkahi na si Yeong-ho ang tunay na kliyente sa likod ng tangkang pagpaslang. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng katahimikan kay Eugene, na malalim na nag-iisip sa larawan ni Yeong-ho at posibleng iniisip ang mga kahihinatnan ng pagkakatuklas na ito. Binanggit ni 06 na walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Shin Yong-ho sa balak, ngunit si 005 ay nagsusumikap na matuklasan pa ang higit na impormasyon. Samantala, si 032, na gumagamit ng kanyang laptop, ay nag-anunsyo na nakuha niya na ang lahat ng kinakailangang mga file. Lipat ang eksena kay 05 na nagpapahiwatig na natapos na niya ang kanyang gawain. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa bodyguard ni Yeong-ho na palabas na sa elevator. At paglabas nito sa elevator nakita niya si 05, nagtinginan sila at sa kanilang pasan ang isa't isa. Nagbago ang eksena kay Eugene na tinitingnan ang larawan ni Yeong-ho. Ang sandaling ito ay nag-trigger ng alaala ni Eugene tungkol sa chairman na ngumingiti at nagsasabing, naiinggit ito sa kanyang lolo. At biglang nagsalita si 032 na nakuha na niya ang kailangan nilang dokumento. Ang pagkakagambalang ito ay tila nagbalik kay Eugene mula sa kanyang pagmumuni-muni at nagpapahiwatig na handa na siya para sa anumang tuklas na ginawa ni 032. Lumipat ang focus kay Yeong-ho at sa kanyang bodyguard na pinag-uusapan ang nakakagulat na pagbisita ni Eugene na siya ring bodyguard ni Shin Jae. Nagpahayag si Yeong-ho ng kanyang pagkagulat nang malaman na si Eugene, na tinukoy niya bilang batang high schooler, ay pumunta mag-isa para makita siya. Ipinapaalam ng bodyguard ni Yeong-ho na malapit na sana niyang paalisin si Eugene, ngunit nagpasya siyang mas mabuting kumonsulta muna kay Yeong-ho. Nagtanong ang bodyguard kung nais ni Yeong-ho na paalisin si Eugene. Nakangiti, inutusan ni Yeong-ho ang kanyang bodyguard na papasukin si Eugene, na nagpapahiwatig ng kuryosidad sa intensyon ni Eugene. Kinilala ng bodyguard ang desisyon ni Yeong-ho at agad na sumunod. Malalim ang pag-iisip ni Yeong-ho, nagtataka siya sa dahilan ng pagpunta ni Eugene sa kanya. Naghinala siya kung baka nandoon si Eugene para magbigay ng impormasyon tungkol kay Jae. Pagkatapos, dumating na si Eugene sa opisina ni Yeong-ho. Sinalubong siya ni Yeong-ho na may ngiti at inanyayahan siyang umupo. Ipinahayag ni Yeong-ho ang kanyang pagkagulat sa presensya ni Eugene. Tinanong niya si Eugene kung bakit ito nandoon. Bago pa makasagot si Eugene, may tumawag kay Yeong-ho sa telepono na nagpapahinto sa kanilang pag-uusap. Sinagot ni Yeong-ho ang tawag at ang kausap nito ay ang chairman at nagtanong kung ano ang maipaglilingkod nito sa chairman. At biglang lumalala ang usapan ng akusahan ng chairman si Yeong-ho ng pagtawid sa moral at posibleng legal na hangganan. Diretsahang tinanong ng chairman, na puno ng pagkadismaya at galit, si Yeong-ho tungkol sa pag-utos ng pagpatay kay Jae. Nagulat si Yeong-ho sa akusasyon, hindi niya inaasahan na alam ng kanyang lolo ang kanyang mga ginawa.
Punong-puno ng sorpresa at kaunting takot ang sagot ni Yeong-ho, nagtatanong kung paano nalaman ng chairman ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa ganitong seryosong krimen. Sumagot si Yeong-ho sa akusasyon ng kanyang lolo na may halo ng pagkalito at hindi makapaniwala. Ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat sa ideya na maaari niyang saktan ang sarili niyang kapatid na si Jae. Ang chairman, matatag at hindi nagpapatinag, ay nagpapahiwatig na hindi niya akusahan si Yeong-ho kung hindi siya sigurado sa kanyang sinasabi. Sa isang utos na tono, inutusan ng chairman si Yeong-ho na itigil ang lahat ng kanyang ginagawa at agad na bumalik. Puno ng galit at pagtutol, hinarap ni Yeong-ho ang chairman. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamay-ari at papel sa paggawa ng SW, isang kumpanya na sentral sa kanilang salungatan. Buong puso niyang sinabi na kung susubukang siraan siya ng chairman, lalaban siya ng buong lakas. Babala niya na ang ganitong labanan ay maaaring humantong sa pagkakahiwalay ng kumpanya na magdudulot ng malaking pagbaba sa halaga nito. Binigyang diin ni Yeong-ho ang posibleng kahihinatnan, sinasabing hindi tatanggapin ng pulisya ang anumang ebidensya na maaaring mayroon ang chairman laban sa kanya. Dagdag pa niya na ang anumang iskandalo ay mas makakasama sa kumpanya kaysa sa kanya, na nagpapakita ng potensyal na negatibong epekto sa mga empleyado at halaga ng kumpanya. Matapang na tinanong ni Yeong-ho ang naunang utos ng chairman na bumalik at sa isang sandali ng matinding emosyon, idineklara niya na hindi siya babalik kailanman. Bigla niyang tinapos ang tawag, sumisigaw ng kanyang huling desisyon. Pagkatapos ng tawag, naiwan si Yeong-ho sa isang kalagayan ng pagkabigo at pagninilay-nilay, nagtataka kung paano nalaman ng chairman ang tungkol sa kanyang mga aksyon. Samantala napansin ni Yeong-ho na tumatanggap si Yoo-jin ng tawag sa telepono mula sa chairman. Agad itong nagpukaw ng interes at hinala ni Yeong-ho. Narinig sa telepono ang boses ng chairman na nag-uutos kay Yoo-jin na ibalik si Yeong-ho. Ang tono ng chairman ay may otoridad at binanggit niya ang paghahanda ng flight pabalik na nagpapakita ng kakayahan at kahalagahan ng bagay na ito. Sumagot si Yoo-jin ng masusunod bilang pagtanggap sa utos ng chairman. Pagkatapos nito, tumayo si Yoo-jin, isang aksyon na biswal na nagpapatibay sa desisyon na sundin ang kahilingan ng chairman. Si Yeong-ho na nasa estado ng pagkagulat ay kinompronta si Yoo-jin, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwala at pagtataksil. Tinanong niya si Yoo-jin kung ang layunin ng pagpunta niya roon ay para ibalik siya. At bigla tinatawanan ni Yeong-ho ang sitwasyon na parang hindi makapaniwala sa plano ng chairman. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng chairman na ipadala ang isang bata tulad ni Yoo-jin para kunin siya. Tinutuya ang ideya na basta na lamang siya susunod at babalik kasama si Yoo-jin dahil lamang sa hinihiling ito sa kanya. Si Yoo-jin, bilang tugon sa pagtuya ni Yeong-ho, ay simpleng sumagot ng hindi. Si Yeong-ho, ngayon ay galit, ay kinompronta si Yoo-jin sa isang rhetorical na tanong, tinatanong kung inaasahan ba ni Yoo-jin na siya ang magbabalik sa kanya. Si Yoo-jin, na nagpapanatili ng kanyang katahimikan, ay hindi nagbigay ng tugon, patuloy lamang na tinitingnan si Yeong-ho. At sa isang sandali ng gaalit, nagutos si Yeong-ho sa kanyang bodyguard at inutusan itong palabasin si Yoo-jin sa lugar. Agad na sumagot ang bodyguard at handang isagawa ang utos ni Yeong-ho. Ang bodyguard sa VIP room ay agad tumawag sa kanilang radyo gamit ang isang code A. Ang code na ito ay tila nagsasabi ng isang urgent na sitwasyon o pangangailangan ng backup. Inulit ng bodyguard ang code, binibigyang diin ang seryosong kalagayan. Subalit, walang tumugon sa kanyang mga tawag. Lumalaki ang pag-aalala ng bodyguard habang hinihiling niya na kilalanin at tumugon ang kabilang dulo, ngunit nanatiling tahimik ang linya. Ang kakulangan ng komunikasyon ay nagpapahiwatig na may nangyayaring kakaiba at nakakabahala sa labas ng VIP room. Lumipat ang eksena upang ipakita ang sitwasyon na nagpapaliwanag sa katahimikan. Ang bodyguard sa kabilang linya, na dapat sumagot, ay natagpuang walang malay sa sahig. Lumawak pa ang eksena sa opisina ng seguridad, kung saan minomonitor ang lahat ng CCTV camera. Dito rin, ang mga tauhan ay makikita na walang malay. Ang pare-parehong kalagayan ng mga miyembro ng security team sa iba't ibang lokasyon ay nagpapahiwatig ng isang maayos at tiyak na pag-atake ng isang hindi nakikitang salarin na kinilalang 06 at 032. Si Yeong-ho, na maliwanag na nababagabag at nalilito sa mga pangyayari, ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang bodyguard, na sinubukang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng radyo, ay nag-ulat kay Yeong-ho na may pakiramdam ng alarma at kawalan ng katiyakan.
Sinabi niya kay Yeong-ho na walang tumutugon sa kabilang linya. At sa kritikal na sandaling ito, nagsimula ng lumakad si Eugene papalapit kay Yeong-ho. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.